Mga kabayan, habang lumilipas ang mga araw, tila lumalala ang hidwaan at hindi pagkakaunawaan ng dalawang panig sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Kung matatandaan, halos hindi magigiba ang unit team na itinatag ni Vice President Inday Sara Duterte at Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero nito lang mga nakalipas na mga buwan at araw, tila tuluyan ng nagiba at nalulusaw ang unit team matapos magbitiw si BP Sara bilang DepEd Secretary at hindi dumalo sa suna ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ang pinakabagong issue at pinag-uusapan ngayon sa social media ay ang kapansin-pansin na tila pagkambyo ng palasyo at pagbawi sa mga nauna niyang pahayag na hindi papapasukin ang ICC sa bansa para imbestigahan at arestuhin ang kampo ni Pangulong Duterte at 5 iba pa. Ano ang plano nyo? Meron ba kayong plano na makipag-usap, makipaglinawan po? For example, sa DOJ o sa Palasyo ng Malacanang tungkol dito? Wala akong balak sila kung ano talagang kanilang gustong gawin. Meron kami. We exercise separation of powers. Meron silang kanilang kapangyarihan bilang sa ehekutibo at iba rin yung aming papel dito sa legislatura. Bahala na sila kung ano talagang gusto nila. Taong bayan na lang ang mag-intindi kung ano talaga ang purpose nila, anong direction na policy direction na natahaki ng gobyernong ito. Kahapon ay naglabas ng pahayag si DOJ Secretary Boying Remulla at sinabi na hindi nila pipigilan ng ICC kung sakaling maglabas ito ng arrest warrant laban dito kina Pangulong Duterte, Senator Bato de la Rosa at iba pang di umano ay sangkot sa uplantukhang at extrajudicial killings ng nakaraang administrasyon. Dahil dito naglabas ng saloobin si Senator Bato de la Rosa para dito kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nasa kanila yan how they deal with it. Wala kaming control dyan, wala kaming control. Sila mga nasa gobyerno ngayon, kung ano talagang gusto nila, kung laban bawi man sila, ay kung yan ang policy nila, laban bawi, din so be it. Wala man kami magawa dahil sila man nandiyan sa Malacanang. Hindi man kami. Pero ano nararamdaman nyo sa ganitong mga development? Well, very clear. I feel betrayed. Pag gano'n ang nagiging polisiya ng ating gobyerno. I feel betrayed. As a Filipino, being betrayed by my government kapag gano'n ang polisiya nila. Samantala, nagpatotsyadahan naman sa social media itong si dating senator na si Antonio Trillanes at Senator Bato de la Rosa. Ito ay kaugnay sa pagsusulong ng dating senador na kasuhan at panagutin ang kampo ni Senator de la Rosa, kaugnay naman sa di umano ay kinasasangkutan ng mga Duterte at ng dating PNP chief na si de la Rosa para sa pagmaniobra sa war on drugs ni Pangulong Duterte kung saan ay maraming naging biktima ng uplantukhang at ikinasawi ng mga pinaghihinalaang pusher at gumagamit ng illegal na droga. Wala akong alam dyan. Hayaan mo yung self-proclaimed na spokesman ng ICC na si Trillanes. I don't care kung ano sasabihin niya. Hindi ko naniwala sa tao na yan. I never proclaimed anything, no? Wala naman ako sinabi, spokesman ako nung sino. Ako, nakakalap ko yan na impormasyon at nilalabas ko yan. Ngayon, kung natotorta sila dyan sa impormasyon na nilalabas ko, di maganda. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sakaling magbago ang posisyon ng Malacanang at papasukin ng tuluyan ang mga investigador ng International Criminal Court kaugnay ng investigasyon sa Duterte drug war, makakaramdam daw ng pagtatraidor si Senador Bato de la Rosa mula kay Pangulong Bongbong Marcos. I feel betrayed kung gano'n ang nangyayari. Kung totoo yan, ha? Pero kung talagang nagbago siya, imbestan niya, then masama ang loob natin. Matatanda ang sinabi ni Bato dati na pinangakuan siya ng Pangulo na hindi papapasukin ang ICC dito sa Pilipinas. Pero kahapon lang,
Sinabi ni DOJ Secretary Crispin Remulla na hindi nila haharangin ng Interpol sakaling maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa mga drug war suspect at ipadaan ito sa Interpol. Sinabi rin ng pamahalaan na hindi nila pipigilan ng ICC sakaling direktang interviewin sina De La Rosa, dating retired General Oscar Albayalde at 3 iba pang suspect sa drug war. Ayon kay Senator De La Rosa, wala pa siyang natatanggap na komunikasyon mula sa Interpol o ICC. Kung meron man, handa raw siyang magpa-interview. As a normal na human being, hindi naman ako bastos. Kung merong magtatanong, sasagutin ko rin yung tanong. But it doesn't mean that I submit to their jurisdiction. Sakali bang mauwi ito sa pag-i-issue ng arrest order, makikipagmatigasan daw si Bato kung ang Interpol ang maghahain nito. Pero kung PNP ang magsiserve ng warrant, sasama raw siya. Sa huli, sinabi ni Senator De La Rosa na kung sakaling magkagipitan, sana raw maprotektahan siya ng Senado. Kung ang Malacanang ay hindi manindigan para sa kanyang citizen, sana naman ang Senado ay manindigan para sa kanyang miyembro, sa kanyang isang senador niya. I just hope things will go that way. Handa ring magpa-interview si Albayalde sa ICC pero gaya ng kapwa niya dating PNP chief na si De La Rosa, hindi siya sasama kung hindi PNP ang huhuli sa kanya. We are confident that the President himself will not accede to the request of the ICC. It's because he repeatedly said already that the government will not cooperate with the ICC. And masyado ng maraming nangyayaring development. Nung huli namin kayo makausap, ang sabi nyo nga po, babaliwalain nyo itong mga nangyayaring development sa ICC. At sabi nyo rin po last week, no? Sabi nyo itong Interpol ay ang kikilos din oras na dumating ang isang order sa Pilipinas ay pulis ng Pilipinas. Pero kahapon, merong sinasabi si Justice Secretary Remulla, sir, na hindi pwedeng hindi mag-cooperate sa ang Pilipinas sa Interpol kung sakali na merong dumating nga po na warrant of arrest. Ano po ang masasabi ninyo dito, sir? Well, as I have said, nasa host country yan. Kung gusto nilang mag-cooperate. Wala tayong kuha dyan. Nasa kanila yan. Kung gusto nila. Hindi man natin kontrolado ang gobyerno kung ano talagang direksyon na gustong tatahakin ng gobyerno ito. Wala tayong magawa dyan. Nasa kanila yan. Anong gusto nila? Hindi po ba kayo medyo naguguluhan, Senator? Kasi noong mga nakaraang buwan o taon, ang sinasabi, hindi man ko-cooperate, hindi kinikilala. Pero ngayon, ito na, nagpo-progreso allegedly or reportedly itong kaso na isinampalaban sa inyo at sa iba pang mga dati at kasalukuyang PNP officials. Tapos, medyo nagkakaroon din ng konting twist itong kung paano tinitignan ng gobyerno itong kasong ito sa ICC. Well, as I have said, lahat yan ay nasa kanila yan, how they deal with it. Wala kaming control dyan, wala kaming control. Sila mga nasa gobyerno ngayon, kung ano talagang gusto nila, kung laban bawi man sila, ay kung yan ang policy nila, laban bawi, din so be it. Wala man kami magawa dahil sila man nandiyan sa Malacanang. Hindi man kami. Pero ano nararamdaman nyo sa ganitong mga development? Well, very clear. I feel betrayed. I feel betrayed pag gano'n ang nagiging polisiya ng ating gobyerno. I feel betrayed as a Filipino, being betrayed by my government kapag gano'n ang polisiya nila. Anong plano nyo po na gawin kung ganito? Kasi 'di ba, bilang kabahagi naman kayo ng Senate Majority Bloc, bahagi kayo ng administration group, no? So kung tutuusin, meron kayong access para makausap yung mga tamang tao na merong kaugnayan dito sa kasong ito. Ano ang plano nyo? Meron ba kayong plano na makipag-usap, makipaglinawan po? For example, sa DOJ o sa Palasyo ng Malacanang tungkol dito? Wala akong balak sila kung ano talagang kanilang gustong gawin. Merong kami. We exercise separation of powers. Meron silang kanilang kapangyarihan bilang sa ehekutibo
At iba rin yung aming papel dito sa legislatura. Bahala na sila kung ano talagang gusto nila. Taong bayan na lang ang mag-intindi kung ano talaga ang purpose nila, anong direction na policy direction na natahakin ng gobyernong ito. Bahala na sila. I leave it up to God anong mangyari. Senator, binabanggit nyo nung nakaraan, di ba nakausap din kayo na interview kayo regarding dito sa ICC, yung paglalagay sa inyo sa Blue Notice. Ang binabanggit nyo parang hindi kayo nababother. Bakit hindi kayo nababother sa ganitong mga move ng ICC at ng mga pronouncement ng ating gobyerno? Ay, hindi ako nababother dahil naniwala ako sa ating Pangulo. Ang ulo na natin nagsasabi na hindi siya mag-cooperate at hindi niya ni-recognize ang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. So kanino ako maniniwala? Kay Trillanes ako maniniwala? Kay Remulla ako maniniwala? O kay President Marcos? Mahirap niyan kung gano'n na hindi na sinusunod yung sinasabi ng ating Pangulo o nagdudubultok ba yung ating Pangulo, ay sila lang nakakaalam yan. O ano talaga. Bakit sa tingin nyo, Sen, parang ayun nga, parang nagbabago yung timpla pagdating dito sa ICC? Ay, sila na nakakaalam yan. Baka yung polisiya ng gobyerno ay apektado sa politika, internal politics ng ating bansa. Pero ano ang gagawin? Baka ganun. Oo. Pero Sen, ano ang gagawin nyo? Kasi andun yung likelihood na isa nga sa mga araw na to, biglang may lumabas na arrest warrant sa inyo. At yun nga, kung hindi mapipigil o obligado ang Philippine government na i-recognize itong pagkilos o communication ng ICC via Interpol, ano ang gagawin nyo? Paano nyo to haharapin? I will cross the bridge when I get there. I don't have to telegraph my action. I will cross the bridge when I get there. Ganun na lang talaga. Opo. Wala klaro eh. I cannot give you a definite answer because tila hindi definite ang polisiya ng ating gobyerno. Ibang sinasabi ng presidente, ibang sinasabi ng Justice Secretary, at ibang sinasabi yung umaakto na spokesperson ng ICC na si Trillanes. Pinangalanan nyo ng spokesperson, Senator. Pero Senator, nakikita nyo ba yung likelihood nga na aabot talaga sa pagpapaaresto sa inyo or kaya nababanggit niyo na hindi kayo nababahala because pinangahawakan nyo pa rin up until now yung pronouncement ng Pangulo at never magbabago yun? Ang nagsasalita, Marcos yan eh. Ako'y lumaki na presidente ay Marcos. Kahit anong sasabihin nyo dyan, ako'y naniniwala sa ang sinasabi ng Pangulo ay hindi nagbabago. Iyan ang aking paniniwala. Opo. Senator, itong mga issues na ito, yung walang kamatayang ICC, yung arrest order na sinasabi na ihahain laban sa inyo at sa iba pang mga dating opisyal, hindi ba ninyo ikinakabahala ito lalo't magmi-midterm elections tayo, baka makasira sa inyo, sa reputations po ninyo? It's either way yan. Either nakakasira, makakahila sa ating pababa, or ito'y makakaboost sa ating tsansa. Mas lalo nakakaboost sa ating tsansa dahil alam mo na ang Pilipino. Ang Pilipino ay jihadista. Doon yan sa underdog ang Pilipino. Dahil nakikita naman talaga ng taong bayan na bakit insisting itong ICC at itong mga kalaban sa gobyerno na Duterte administration na talagang makialam dito sa Pilipinas na working naman ang ating justice system. Diba? Ang Pilipino naiinis na rin sa kanila eh.
hindi sa kanilang ginagawa na alam na gumagana lahat ang ating korte, gumagana lahat ang ating mga ahensya, at very clear man yan. ICC will only make its investigation kapag if the government is not making an investigation or is not willing to make the investigation. Ngayon nga, pati nga yung Kongreso nag-iimbestiga pabalik-balik na investigasyon ginagawa ng Kongreso na yan pabalik-balik, Senado nag-iimbestiga, Kongreso. Ang dami nag-iimbestiga. Bakit? Walang kaso na i-file. Sige na. Sige sila, insisting. Bakit hindi sila nakapile ng kaso kay President Duterte? Bakit hindi sila nakapag-file ng kaso sa akin sa ating local courts? Dahil walang basis. Bakit iniinsist sila sa ICC? Dahil ang taga-ICC ay mga power hungry. Akala nila kung porque maliit na bansa tayo, pwede na tayo sagasaan. Ang ating soberenya, kaya na lang nilang walang hiyain. So, yan ang gusto nilang mangyari, i-wholesale ang lahat ng kaso na crimes against humanity. Tanungin natin mga Pilipino kung totoo ba nangyayari yan sa Pilipinas. Tanungin natin ang taong bayan. Muling nagpatutsadahan sina dating Senador Antonio Trillanes IV at Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay pa rin sa issue sa International Criminal Court. Magugunitang pinalutang ni Trillanes kamakailan ang impormasyong humiling umano ang ICC sa International Criminal Police Organization o Interpol na maglabas ng Blue Notice laban sa ilang dawit umano sa war on drugs sa nakalipas na administrasyon. Isa sa lumutang na pangalan si De la Rosa na dating hepe ng PNP. Wala akong alam dyan. Hayaan mo yung self-proclaimed na spokesman ng ICC na si Trillanes. I don't care kung ano sasabihin niya. Hindi ko naniwala sa tao na yan. I never proclaimed anything, no? Wala naman ako sinabi. Spokesman ako nung sino. Ako, nakakalap ko yan na impormasyon at nilalabas ko yan. Ngayon, kung natotorta sila dyan sa impormasyon na nilalabas ko, di maganda. Totoo ba nangyari yan? Opo. Kahit kayo mismo? Tanungin natin. Pero Senator, di ba? Wala ba ginagawa ating gobyerno? Senator, if ever nakausapin kayo ng mga prosecutor ng ICC, haharap kayo sa kanila kung magre-request sila? Kung makipagkuha siya sa akin, makipag-communicate. Walang problema. Kung gusto lang mag-interview, you can interview me anytime. Mag-interview lang sila. Pero it doesn't mean na yumuyuko ako sa kanilang jurisdiction. Ako gusto ko lang, kung gusto nila, mag-usap, sasagutin ko mga tanong nila. Pero it doesn't mean na nire-regress ko yung kanilang jurisdiction over us. Sen, eto, tatawid din lang ako. So, ano ang tamang term doon? Makikipag-cooperate din kayo sa ICC pag dumating dito? Hindi yan ang term of cooperation. Ibig mo lang. I just want to show amity or pagiging isang normal na individual. Na kung magtanong, hindi tayo bastos na hindi sumasagot, sasagutin ko. Paliwanag ni Trillanes sa sinasabing Blue Notice. Ang Blue Notice is parang humihingi sila ng tulong sa pagkuha ng impormasyon kung nasaan itong mga yung mga taong yon. Ang mangyayari is dito, kunyari magpupunta ng let's say Korea. So makakalabas ka rito sa bansa na to, pero kung yung Korea ay isa sa mga nabigyan ng Blue Notice, pagdating mo sa immigration counter ay dadaling ka muna sa holding area. Sakaling lumabas naman ang arrest warrant laban sa mga dawit sa nakalipas na war on drugs, sabi ni Trillanes, kapag dinaan ito sa Interpol. Yung Philippine National Police natin ay obligadong i-execute yan. Kasi ganun yung international agreement natin eh. So tatamaan yung Pilipinas doon pag hindi sinusunod yung Red Notice.
Si De La Rosa naman hindi natitinag sa gitna ng mga impormasyon na pinapakawalan ni Trillanes tungkol sa ICC. Kung lulabas ang arrest warrant at ito'y isi-serve sa akin ng taga-Interpol, I will not submit to their jurisdiction. I will not submit to their jurisdiction. Dahil alam ko, wala silang jurisdiction sa atin. At kung sila itutulungan ng ating kapulisan, well, hindi ako magkipag-gira sa ating mga kapulisan. I will submit to the authority of our government